Hello guys, gusto ko lang magkwento ng parang scary moment sa life ko. Naniniwala ba kayo sa sleep paralysis? Nung college ako way back 2009 or 2010, basta sa Lucban, Quezon to nangyari. Meron kasi nung malawak na boarding house, tapos ang daming room, may second floor and third floor pa nga, tapat ng school. Ang magtataka ka niyan, sa dinami-dami ng boarding house doon, yun yung parang halos kokonti or bilang na bilang yung mga nagre-rent. So wala akong choice, kailangan ko na ng malilipatan. I don't know kung anong problem ko nun. Medyo ano kasi ako, hindi ko alam kung bakit palipat-lipat ako ng boarding house. So yun, pinili ko sa ground floor. Pagpasok ko pa lang na ganyan, yung lahat ng door, hindi ko mabilang yung door doon na room. Lahat may mga cross, may mga palaspas, ganyan. Hindi pa ako nun Christian. Kailan lang ako naging Christian, di ba last year lang. One time, walang katao-tao kasi bakasyon nun. Kaya pala walang tao, mas naging scary. Nung mga first 2 days ko yata, hindi ako natatakot kasi wala akong choice. Nilakasan ko lang yung loob ko. Iniisip ko nalang bakasyon kaya walang masyadong tao. Sa may bandang CR, may malaking salamin. As in, ang laki. Tapos, yung mga gripo doon, hindi naman sira. So, kada papasok ako sa kwarto ko, parang laging, alam niyo yun, pumapatak-patak yung gripo. Tapos pag-check ko dun sa CR, hindi naman nakabukas yung gripo. So yun pa lang. Pero hindi ako natakot. Tapos until one day, isinasama ako nung landlady sa parang party. Nagtataka ako, itong landlady, parang masyadong concerned sa akin. Sabi niya, nagbayad na ako doon ng 1 month advance, 1 month deposit Sabi niya sa akin, Iha, gusto mong sumama sa akin sa party, ganyan-ganyan. Para bang may gusto siyang sabihin sa akin na hindi niya masabi. Tapos, hindi ko alam, parang lagi niya akong chinechat, sabi, okay ka lang dyan, ganun. Tapos sabi ko, ayoko pong sumama, gusto ko pong dito na lang ako sa bahay. Sabi, well, okay ka lang dyan, mag-isa ka. Sabi ko, okay lang po. Tapos yun na nga, di umalis na siya, as in, walang katao-tao. Nung parang hindi ko alam kung ano yung hinahanap ko, punta ako sa isang part na hindi ako familiar, kasi nga bago pa lang ako, ang lawak-lawak nun. Dire-diretso ako dun sa parang eskinita sa parte ng building na yun. Napunta ako sa sobrang dilim. Tapos, as in, walang switch ng ilaw. Umaga yun pero parang grabe, parang midnight yung dilim. Parang nangangapa ako, parang bodega paling napasukan. Pero parang, hindi sa sobrang takot ko, hindi na ako pumilit dumaan kasi walang kaliwa-liwanag. So sabi ko, di bali nang hayain na. Tapos yun, habang nakahiga akong ganyan, ewan ko mga hapon siguro gantong oras din, mga 4:30 PM. Nakahiga akong ganyan, hindi pa ako tulog guys, as in, wala lang, nakahiga lang ako. Tapos parang, alam mo yun, yung hindi naman ako inaantok, yung mata ko kusang sumasara siyang ganyan. Tapos, edi parang, hiniyaan ko nila yung katawan ko, parang ang bigat-bigat. So parang nakaganyan na lang ako. Pero kasi ako yung tipo ng tao, kahit dati pa, hindi ba ako yung mabilis makatulog? Parang, I'm having a hard time na matulog bigla. So yun, nung time yun, sobrang akala mo nagbuhat ako ng sobrang bigat na tapos nakaganyan lang ako. Tapos parang napasilip ako dun sa gilid, may rosary dun sa bed ko. Tapos maya-maya kanyan, tumingin ako dun sa may bandang pinto, may nakatayo guys, may nakatayo na alam mo yung parang parang madre siya na naka-veil ng black. As in black yung sarado yung mukha, yung parang Muslim. Basta, grabe. Tapos, hindi syempre, doon ako, nakaramdam ng takot. Tapos, gising ako ganyan, hindi ako makagalaw. As in, hindi ko nga alam kung natulog ba ako or pero alam kong gising talaga ako. Tapos, papalapit siya ng papalapit. Parang, alam mo yung slow motion na papaganyan. Tapos, di nakita ko yung rosary, naalala ko. Sabi ko, inihaharap kong ganyan. Sabi ko, umalis ka dito, ganyan. Alam mo, lalo siyang, parang kunwari nag-slow down siya, parang kunwari nag-stop siya, nakita niya yung rosary. Tapos, lalo siyang lumapit, guys. Kinikilabutan ako ngayon kung hindi kwento ako. And then, take note hindi pa nun ako Christian, hindi ako paladasal. As in, hindi ako, wala akong time kay God. As in, nung time na yon, nung sobrang lumalapit na parang sasakalin na niya ako, dun lang ako nagdasal. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, umalis ka sa harapan ko. Tapos parang nagdasal na ako kay Jesus Christ na iligtas ako. Alam mo, dun lang siya nawala. Dun lang bumalik yung lakas ko. Tapos, bigla akong umupong ganyan. As in, never ko nga man lang na-imagine natulog ba ako or hindi. Talagang, dun ko lang napatunayan guys, kadugtong to ng isang video na
Wala pong kapangyarihan yung gawang tao, yung bagay, yung object. Kahit ano pang hugis niyan. Nagkataon lang na yung rosary is hugis cross. Nasa Bible po ang salitang cross dahil yan po. Ang cross po noong unang panahon ay simbolo ng kasalanan. Kapag makasalanan ka, ipapako ka sa krus. So, in short, ang cross po ay kasalanan. Pero sa aming mga believer, ang cross po ay simbolo ng kapangyarihan ng Diyos dahil doon tayo binigyan ng kalayaan. So, pero sabi nga sa panaginip ko ng Panginoon na huwag nating sasambahin yung bagay. Kasi yung cross, literal, kahoy lang yun. Ang sambahin natin si Jesus Christ na sa pangalan po ng Panginoong Jesus ang kapangyarihan. Kaya nga po may worship song na there's a power in the name of Jesus. Grabe. Praise God talaga. Talagang yung mga nangyayari sa life ko, nakalipas man na sobrang habang panahon, yung magpahanggang sa ngayon, talagang nakasulat sa Biblia. There's a power in the name of Jesus.